What's up mga ka-TV? Welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong kaalaman na naman ang aking i-share sa inyo. So sa video na ito guys, pag-uusapan natin ay about sa pagbili ng mga surplus o yung mga second hand na refrigerator. So mas maganda nga bang bumili or makakatipid nga ba talaga tayo pagka bumili tayo ng mga surplus o yung mga second hand na refrigerator? So, ang dami kasi man nagtatanong sa akin, ang dami nagko-comment na sabi nila, Sir, gumawa ka nga ng video about sa mga surplus. Ano po ba yung maipapayo nyo kung maganda nga bang bumili ng mga second-hand na refrigerator? So, bago natin nasagutin itong tanong na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So, wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. So, pag-uusapan natin dito guys, yung mga surplus o yung mga second-hand na refrigerator natin. Ano nga ba yung mga disadvantage pag bumili tayo ng mga surplus na refrigerator na galing ng mga Japan or ibang bansa? Mas maganda bang bumili ng mga surplus o yung mga second-hand na refrigerator? So, para sa akin, okay lang naman na bumili kayo ng mga second-hand na refrigerator. So, halimbawa, yung kapitbahay nyo, binebenta niya na yung refrigerator niya. So, pwede naman kayong bumili ng mga second-hand basta tignan nyo kung ilang years na ginamit yung refrigerator na yon o kaya nabuksan na ba or natusok na ba nila yung mga freezer nila, no? So marami ka ding tignan bago mo bilhin yung refrigerator na yon. So kung ang refrigerator is natusok na dati yung freezer, no? Dahil nga ito yung evaporator, ito yung pinakaiingatan natin at ni-recoil lang nila, pinalitan lang nila ng bagong freezer o kaya nilagyan ulit nila ng Freon. So mas maganda na maipapayo ko sa inyo, bumili na lang kayo ng bago. No, kasi nga pagka natusok na kasi yung evaporator o yung freezer ng ating refrigerator, ang mangyayari nun is mag-iiba na yung paglamig ng ating refrigerator. Hindi na tulad nung brand new o yung bagong bili na refrigerator. Minsan humihina yung paglamig ng ating refrigerator. So pagka mahina yung paglamig ng ating refrigerator, so medyo kakainin po tayo sa konsumo po ng ating kuryente kasi nga matagal niyang palamigin yung ating refrigerator. So, tandaan po natin na yung refrigerator is pagka mas mabilis na lumamig, mas mabilis na mag-auto shutdown yung compressor. So, pagka na-reach niya kasi yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa ating freezer, ay mamamatay po ng kusa yung compressor. So, dun po tayo nakakatipid ng konsumo po ng ating kuryente. So, halimbawa, yung refrigerator mo na nabili na second hand, na bili mo lang siya ng mura, pero sa konsumo po ng kuryente is halos doble naman yung babayaran mo every month. So may papayo ko sa inyo na mas maganda na bumili na lang po kayo ng mga brand new na refrigerator. Kung konti lang din naman yung difference. Pero pagka ang refrigerator is, halimbawa, yung nagbebenta sa inyo is lilipat na ng lugar na ginagamit niya yung refrigerator, sabihin natin 8 months or 1 year, na maganda naman lumamig yung refrigerator na yon at lilipat siya ng province. Dahil nga malayo yung province niya, kailangan niyang hanapan ng bibili dun sa refrigerator niya. So, pwede rin yung bilhin yon. Nakadepende po kasi yan kung ilang months na nila ginagamit. Pero, tignan nyo pa rin yung price. Halimbawa, yung price ng refrigerator is, sabihin natin, 13,000 yung brand new at binebenta niya na nasa 10,000. So, mas maganda na bumili ka na lang ng brand new. At the same time, ikaw pa yung kauna-unahan na gagamit dun sa refrigerator na bago. Pero pagka halimbawa wala namang problem yung refrigerator na binebenta niya at binebenta niya lang to ng mga kalahati dun sa 13,000, sabihin natin 6,000 or 7,000, pwede nyo nang bilhin yon. Lalong-lalo na pagka ginamit lang siya ng mga months or 1 year, panalo ka pa rin doon dahil covered pa rin ng warranty ng refrigerator na yon. So halimbawa nagka-problem yung refrigerator na yon, pwede nyong itawag dun sa authorized service center, no? So, yan po yung i-consider po natin or tignan bago natin bilhin yung mga second-hand na refrigerator. Pupunta naman tayo dito sa surplus na refrigerator. So, itong surplus kasi guys, ito yung mga nakikita natin na galing ng Japan. So, although maganda naman yung quality ng refrigerator pagka direct galing dun sa Japan at ibinebenta nila
na surplus dun sa Pilipinas. Sa quality, wala kang masasabi dyan. Pero, tignan mo kung auto volts yung refrigerator na yon. Kasi lahat kasi ng mga galing ng ibang bansa, hindi naman tulad sa atin na gumagamit tayo ng 220 volts or 230 volts na kuryente. Sa ibang bansa, gumagamit po yan ng mga 110 volts. Kaya pagka halimbawa yung nabili natin na surplus is ginamit natin dun sa Pilipinas na 220 volts, ang mangyayari nun is hindi lalamig yung ating refrigerator. Hindi gaano lalamig dahil nga hindi niya nasusuplayan ng maayos yung surplus na refrigerator na 110. So kailangan pagka gumagamit tayo ng refrigerator sa Pilipinas is mga 220 yung mga bibilhin nating refrigerator at 230 volts yung mga bibilhin natin. Pagka ang refrigerator natin na surplus 110 volts, gagana naman yung compressor niya pero hindi mo mararamdaman yung lakas ng paglamig dun sa ating freezer or dun sa loob ng ating refrigerator. So yan po yung isang problema pagka bumili tayo ng surplus. Lalong-lalo na galing ng Japan, ayan. Isa po yan dahil 110 talaga yung ginagamit nila. Sa lahat naman kahit sa ibang bansa 110 kadalasan yung ginagamit yan. So kung gustuhan mo yung surplus na refrigerator na yon at gusto mo talagang bilhin dahil nga gusto mo yung brand, yung quality at the same time, mas mababa yung price niya compare natin dito sa brand new na refrigerator. Para sa akin, okay lang naman bumili ng mga surplus. No, wala akong masasabi dyan dahil nga galing ibang bansa, sa quality, durability, maganda naman yan. Pero pagka bibili tayo ng surplus, tignan nyo pa rin. No? Isaksak natin siya kung lumalamig siya. Pagka maganda yung paglamig niya, ibig sabihin, wala pong problema yung ating refrigerator na surplus. So, pwede nyo din po siyang bilhin. So, kung ang tanong nyo is, Sir, 110 talaga yung voltahe. Ano po ba yung pwedeng gawin para maging 220 volts? Gawin nyo, pagka halimbawa, 110 lang yung voltahe ng ating refrigerator na surplus, bilhan nyo na lang siya ng tinatawag natin na AVR o yung Automatic Voltage Regulator. So, itong AVR na to guys, kung hindi pa kayo familiar, ayan, ganyan yung itsura niya, yung parang sa screen, ayan, para siyang transformer. No? Ayan po kasi, yung nag-a-adjust ng voltahe na kailangan niyang ilagay dun sa ating refrigerator. So, pagka halimbawa, 110 yung refrigerator mo at sinaksak natin ng 220, mahina ang paglamig niyan. Ang daming nagko-comment, ang daming nagtatanong sa akin na, Sir, bakit ganun yung nabili kong surplus na refrigerator? Hindi po talaga siya masyadong lumalamig pero umaandar. Dahil nga, yun nga, sabi ko kanina, 110 lang kasi yung refrigerator. So, dahil nga, surplus yan, galing ibang bansa, 110 lang talaga yung voltahe niya, gamitan nyo na lang ng automatic voltage regulator. So, ang kagandahan naman ng automatic voltage regulator, guys, halimbawa, sinaksak natin yung 110 na surplus na refrigerator natin dun sa automatic voltage regulator o yung AVR, ang kagandahan nun, ina-adjust niya ng automatic. Ilalagay niya sa 220 volts. Yan po yung purpose ng ating mga AVR para mag-maintain ng voltahe. Yun, mapapansin nyo sa mga surplus, kahit 110 na yan, pag sinaksak natin sa AVR, magiging 220 na yung dumadaloy na kuryente sa kanya. Ayun yung kagandahan ng AVR, Automatic Voltage Regulator. Kahit may fluctuation, limbawa sabihin natin na bumaba yung daloy ng kuryente or tumaas bigla, pagka gumagamit tayo ng AVR, safe po yung mga appliances na ginagamit natin. Lalong-lalo na sa mga gumagamit ng compressor like refrigerator o yung mga aircon. So, hindi po kaagad nasisira yung mga compressor nila dahil nagme-maintain lang dun sa voltahe na kailangan niya. Tumaas, baba man yung daloy ng kuryente dun sa lugar nyo, basta nakagamit ka ng AVR, hindi kaagad nasisira yung ating refrigerator. So, halimbawa, yung daloy ng kuryente naging 100 volts, no? Pagka walang ginagamit na AVR, pagka nag-fluctuate, bumaba, dadiretso sa ating refrigerator, yun yung natutunaw, nagdi-defrost yung ating refrigerator. So, yun po yung problema pagka hindi natin ginamitan ng AVR. So, ang problema pa dito is pwedeng masira yung ating refrigerator. So, ang payo ko sa inyo, pagka
bumili kayo ng mga surplus na refrigerator, lalong-lalo na pagka 110, bilhan nyo na rin ng automatic voltage regulator o yung AVR. Yun po yung purpose niya para kahit isaksak natin sa 220, wala pong problema. Kahit mag-fluctuate yung kuryente natin, hindi po kaagad naaapektuhan or masisira yung ating appliances, lalong-lalo na sa mga refrigerator natin. So, ayun lang guys, sana nakatulong itong video na to sa mga nagbabalak bumili ng mga surplus na refrigerator o mga second-hand na refrigerator nila. So, ayun lang guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. Maraming salamat guys sa laging panonood at laging pag-comment at pagtanong dito sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na gustong bumili ng mga surplus o mga second-hand na refrigerator na nalilito sila kung bibili nga ba sila ng mga second-hand or magbra-brand yun na lang sila ng refrigerator. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.